Good morning po ulit sa lahat. Today is October 9, 2020. So dito naman po tayo sa ating papait series or papait ngalob series. So hindi natin alam kung anong series na. So hindi naman natin inaano talaga kasi ang inaantabayanan lang po natin dito kung paano siyang gumulang at kung paano siya mamulaklak. So matagal din ang kanyang pagbubulaklak, although parang tapos na rin yata yung iba yan, nagsilaglagan na rin po pala. So confirm yung kanyang bulaklak ay kulay ayan, violet yata yan, no? So maaari nga po talaga na sa malamang talaga hindi ito ngalob at malamang hindi rin papait po, parang halaman po siya, nakatulad lang po talaga siya ng papait at ngalob. So sayang, nakakapanghinayang po. Bakit? Sapagkat kung papait po ito, ayan, napakarami po sana nating, kung tawagin namin sa Pangasinan, abasto. Ayan. Marami po yan dito. Ayan. Kung papait lang po sana yan, di napakarami tayong pagkain. Sayang. So parang hindi nga po ito papait. So ayan po, parang nga pong hindi papait talaga. Well, nanghihinayang po kasi tayo dahil ayan, mga lalogo po kasi saan napakarami. Para lang po sa mga hindi nakapanood, dahil nga po talagang parang papait po ito. Subukan po natin, nag-isa po tayo. Nag-isa po ako nito. Kinain ko po mga 2 kutsara po. Maganda rin po yung ating pagkagisa. Nag-alangan lang po tayong kumain sapagkat wala po tayong nalasahan ng pait. Iba po yung lasa, walang pait. So nag-alangan po tayo. Hindi naman po tayo nalason, pero syempre nag-alangan na rin. Baka mamaya talagang lason ito pagka maramihan natin. Kaya hanggang 2 kutsara lang po tayo. So walang pait, kaya hindi ko na rin po talaga tinuloy. Pero sa mga hindi nga po nakapanood sa mga last videos po natin, sabi ko nga po na sinususpect natin na baka nga na talagang hindi siya mapait dahil siya nga po ay taga Saudi, papait na Saudi, hindi mapait, at yung taga Pilipinas, papait ng Pilipinas ay mapait. So ganun nga po yung ating sinususpect. Subalit parang mahirap nga po dahil sa ating sariling palagay nga lang po yun. At parang sa mga nakikita nating mga ebidensya na yun, yung mga nakikita natin ngayon ay parang talagang sa nakikita natin ngayon na parang 50-50 na, hindi katulad dati na 98% ipapait sa tingin natin, pero ngayon parang nag-50-50 na po Pero bale, mag-ulam na lang po tayo, talagang confirm na talagang gulay po dito. Wag na lang po ito kasi hindi ito confirm hindi ito talaga sure kung talagang papait nga po talaga kasi ito. Maraming halaman na baka makakasama, or kaya kahit man halimbawa kainin natin kapag halimbawa hindi kinain natin baka naman makakasama sa ating kalusugan, na kahit na hindi natin maramdaman sa una kapag nagtagal pala doon natin mararamdaman na po yan. So ayan pa po yung ibang mga halaman na ating mga pinapakita dito, yung mga buto-buto, mga damo-damo, halaman at damo na may mga buto-buto lang po at walang dahon. So yan po yung ating mga tinitingnan palagi at sinishare po sa inyo. So ito po yung ating mini garden na sinasabi nating hinahalukay po ng aso. So good news naman, sa ngayon hindi na hinalukay ng aso. So kapag hindi na po mahalukay ng aso yan, may mabubuhay at may mabubuhay po dyan. Mayroon at mayroon po yan. At isa pa, kahit mahalukay po yan, naglagay po tayo dito ng isang alokbate, nakakasama ng mga damo-damo. Kaya so hindi na po natin talaga ito lilinisan, hayaan na po natin yan. Mabubuhay po yan, mabubuhay at mabubuhay kasi yan po, basang-basa po yan Ayan po, patuloy po kasi umaagos yung tubig na yan, nagdidilig siya. Sirang tubo po yan na hindi na po ginawa, kaya maganda po. Kaya nga po natin naibigan ito na magtanim-tanim dito para lang po doon sa mga hindi nakapanood ng mga last videos natin. Ito po ay ang mula po sa accommodation po natin ay ang layo po nito, tansya po natin ay 3 to 5 kilometers. So
medyo may kalayuan, kaya hindi tayo pwedeng magdala ng mga pambungkal, hindi natin maalagaan, at isa pa, hindi po tayo nakapagpaalam sa kung sino man po ang may-ari ng lupang ito, ng bakanting loteng ito. So nakita lang po natin ito na bakanting lote, ayan, tabi ng kalsada, ayan po, sasakyan na dumadaan. So tabing kalsada, bakanting lote po, at may mga tumutubong mga damo-damo dito, at may nakita po tayong supply ng tubig. So ito po yung nakita nating oportunidad para magtanim po tayo ng gulay at tanan natin ng gulay kahit na hindi po tayo nakapagpaalam, sapagkat sabi nga po naman natin na hindi naman po natin ito aagawin, tayo magtatanim lang ng ating gulay. Ngayon, kung sakasakali man na sila ay magpitas lang po sila, sakasakali mang ito ay dumami. At siyempre kapag dumami at pagkatapos nilang magpitas, may karapatan din tayo magpitas sapagkat ito ay ating itinanim. So nakapag-share po tayo, nagkaroon pa tayo ng sariwang gulay. So ito ay kung lalago, sapagkat ito nga, sabi nga po natin, mga hindi nakapanood po ng mga last videos pa natin, na ito nga po ay kinakalaykay po ng aso. Hindi natin alam, sinususpect natin aso o kaya tao o sinasabotahe ba. Hindi natin alam, sapagkat sabi ko nga po, malayo po sa ating accommodation to. So hindi natin alam kung meron talagang nagsasabotahe, tao nga ba o aso. Pero sa palagay natin, hindi naman siguro tao, aso naman po talaga siguro yan. Pero hindi po tayo sure doon. So malapit ang tingin, ayan po, kung talagang hindi po ito, ayan, kasi alokbati ito, ayan, kung nagsusupling na po yan, pang 3 days, oops, madali lang po, umaagos yung tubig, natuluan yung ating cellphone. Ayan, so hindi natin matutukan dahil umaano po yung tubig. Ayan, so buhay na po yan. So 1, 2, 3, 4, 5 po yung tangkay ng alokbati. Sa kamuti naman 1, 2, 3, 4 na lang po yung 5 din po. Pero marami po yan nung una kasi nga po kinalaykay nga po ng aso, na hindi nga po natin alam kung aso ba talaga. Ayan, so yan po, hindi tayo makalapit. Ayan po, may spray. So kaya nga po gustong gusto natin at naibigan po natin talagang magtanim po dito, lalo na sa gawing ito, sa areang ito, sapagkat yun nga po, dito nga po ang tulo niyan, dito po siya dumidilig. Ayan, kaya maganda po talaga ito. Buhay ito, buhay na buhay ito. Wag lang po talagang pakialaman ng mga aso o kaya ng tao ito. Buhay na buhay ito. So maganda po, maganda, napakaganda po. Sanang magiging ating garden ito at mai-share po sana tayo at gagawin nating series nga po. Pero hindi, sabi ko nga po, hindi lang po ito ang ating garden. Ito po yung malayo sa ating accommodation na 3 to 5 kilometers po. Pero meron din po tayong isang garden doon sa ating tabi ng accommodation. Pinaalam po natin yon, sabagat hindi katulad po dito. Doon konti lang po yung tubig. So nagtanim na rin po tayo doon. Inuna na natin na yung alokbati saka yung kasabay nito, itong talbos ng kamote. So balit ito, buhay na buhay sapagkat matubig nga. Yun doon po nanguluntoy. So malamang sa malamang may mabubuhay doon, pero konti lang. So sabi ko nga, hindi po muna natin i-share po sa inyo yon at pararamihin po muna natin. Maghahanap-hanap po tayo ng mga buto-buto sapagkat wala po tayong makitang mga buto-buto at mga talbos-talbos po upang mapadami po natin. So mga after 1 or 2 months saka po natin i-resume yung ating pag-firm sa ating mini garden po, upang hindi naman po nakakahiyang mag-share po sa inyo, para pagka na-share po natin ay malago na po at nakakaaya at magandang tignan at pwedeng-pwede na pong pitasan upang tayo ay makapaggulay at makapag-ulam naman po tayo ng sariwang pitas na gulay na masustansya po. Bilang pagtatapos dito sa ating mini garden series, ang ngalob, ito po ay ang ginagawa po natin, ang series dito ay ngalob garden series. I mean, ang ngalob papait mini garden series. Yung isang garden natin ay andoon po sa ating tabing accommodation na hindi na po natin kukuhanan. So ito po, gusto ko pong ipang-last po itong ating nakukuha ng mga damo dito. So ayan po yung ating sinasabi at tinawag nating cosmos, na bagamat sa sarili din nating palagay at opinion, ako lang po ang nagbansag po kasi ng cosmos ng Saudi Arabia. Subalit sa pagkakaalam ko po talaga kasi yung cosmos dyan sa atin, may dahon po yun, pero ito po walang buto-buto. Ayan, I mean, wala pong dahon, puro buto-buto na lang po.
So makikita po nyo po, marami pong mga insekto dyan na lumilipad-lipad sapagkat ito nga po mga buto-buto. So bago po yan magbuto, nagbubulaklak muna. So ayan, ayan, confirm po na talagang buto-buto. Pero itong isa, dahil napakaraming ibon, I mean itong mali-mali, siya na po, napakaraming insekto. Ayan po. So confirm na buto-buto na maliliit. At itong isa sa ano po nga natin na ito buto-buto rin. Subalit sa tansya natin hindi natin alam kung ito na nga talaga yung pinakadahon niya o talagang buto-buto. Pero sa tansya natin talagang buto-buto ito. Ayan po. Kung makikita nyo po, buto-buto rin din yan. So ito yung sinasabi natin na baka gustong-gusto ng mga manok ito o kaya ng pato. So ito nga po yung sinasabi natin na gusto nating magdala pagdating natin or pag-uwi natin ng Pilipinas. So ito po, dalawa ito. Ito yung sinasabi ng nating buto-buto. Ayan, buto-buto na wala namang mga insekto sapagkat hindi nga po nagbubulaklak. Ay wait, nagbubulaklak din po pala. Ayan o, bumuka po. So, confirm. Ayan, kita po. Hindi ko alam kung kita sa camera yan eh. Ayan. Ayan, confirm po. Ayan. Confirm. Bumubukas siya. So, ibig sabihin, buto po talaga ito. Hindi po ito dahon. Ayan. Confirm. Ayan o. Ayan. Kung napapansin po, ayan, isa pa lang po yung nakita natin. So, pare-parehas po yan na ganyan. Kaya ibig sabihin po yan, buto po talaga lahat ito. Ayan. Paano ba itong, ayan, palapitin natin ng palapitin. Ayan. So, ayan. So, confirm. Buto-buto nga po ito. So, napakaganda. Napakaganda pong dalhin po natin yan sa Pilipinas. Sapagkat wala po tayong nakikita dyan sa Pilipinas ng ganito. Ayan. So, confirm. So, ito, buto-buto nga ito. So, confirm na talagang maaari na gustong-gusto ito ng ating mga alagang manok at pato. At saka iyon, yung sinasabi na binansagan nating Cosmos, na buto-buto rin. Wala ding mga dahon. So, yan, siyempre, ang gustong-gusto po talaga yan din ng manok saka ng pato sapagkat bukod dyan sa mga buto-buto, may mga insekto po yan. Gustong-gusto po ng mga matok, ibon, pato, yung mga insekto na kinakain, yung mga bulate. Kung may makain silang ganyan, ipagpapalit po nila ang mga buto-buto. Huwag lang po yung mga buto ng mais, paborito din po nila yan. Pero kung meron talagang mga mga ganyan, gustong-gusto po nila yan. So dito na po natin tatapusin itong video na ito. So ayan, one last look po. Ayan, yan po yung mga sinasabi nating mga buto-buto. Ayan. So ito yung sa mga hindi po nakapanood, ito po yung binabalak natin gawin nating sanang garden. Tatamnan po natin lahat yan sana ng ating mga kamote. Subalit sabi nga po natin, dito nga po sa nangyari sa ating garden na may nagsasabotahe. So malamang sa malamang pero tatamnan pa rin po natin yan pag dumapi po yung ating mga tangkay. Kamuti na lang po sa alugbati. Pag dumapi po yung ating tangkay ng mga kamuti at alugbati, so tatamnan po natin lahat yan. Bahala na po kung may sabotahe, aso man o tao, bahala na po sila. So one last look pero po dito sa ating mini garden. So ayan po yung ating tinamnan na sana po naman ay walang magsabotahe at lumago, para may maganda po tayong ma-share sa inyo at hindi lang po ganyan. So andun po yung ating garden sa Papait. Okay, so maraming salamat ulit po sa panonood at pag-join po sa ating ginagawang lakad. Ito po ang ating Ngalob series, Papait Ngalob series at ating mini garden pinaghalo po. So maraming salamat sa pag-join ulit. God bless po to everyone. Ingat po tayong lahat. Paalam po hanggang sa muli po. Mag-join po kayo at marami pa po kaming maikikwento at ma-share po sa inyo ng iba't ibang mga bagay, mga totoong mga pangyayari at iba't iba po mga kwento-kwentuhan natin sa daan at iba't ibang mga nadadaanan natin dyan. So, may nakita po tayong naliligong ibon. Kung nakikita po yan sa camera. Ayan. So, ayan po, maganda po dito talaga. Ayan. Doon po sa umaagos na tubig na yan. So, malamang mo po talaga. Hindi lang po ibon yung nag-ano diyon. So, aso po siguro talaga.
So ayos po, hanggang dito na lang po ulit. Maraming salamat po. Ayan na po natin yung ibon na yan para makaligo din po. Maraming salamat po sa pag-join sa ating lakad. Hanggang sa muli po, ingat po tayong lahat. Pagpalain po tayong lahat. Paalam po.